Hello mga idolo, maraming salamat po sa inyong suporta. Mayroon lang po tayong konting palaro. Sa tuwing 23rd day ng bawat buwan, January 23, February 23, March 23 at hanggang December 23, magbibigay po kami ng 200 piso para sa ating viewer na may pinakamaraming comments at likes buong buwan sa ating YouTube channel. Ito ay para magbigay ng pasasalamat sa inyong magagandang komento sa ating mga videos. Pipiliin po natin ang winner gamit ang feature ni YouTube na siyang mag-i-identify ng top commenters. Sa lahat po ng gustong mag-participate, sana po ay manatili kayong nakasubscribe sa ating channel at panoorin ang ating videos na i-upload araw-araw. Maraming salamat po. Tinanong ni Lihogok ang punong katulong kung sa palagay niya ay masusumpa siya ng ganoong bagay. Gumawa si Kang Chun ng walang laman sa isang pader sa ibaba. Pareho silang nakarinig ng tunog at tumingin sa iisang direksyon. Tinawag niya si Jiang Guo na nakaupo doon na nakahilig ang ulo pababa. May mga dumi sa kanyang katawan. Mukhang naaliw si Kang Chun na makita ang kalagayan ni Jiang Guo. Ang ilan sa mga bata ay nagyaya kay Kang Chun sa pagkatalo ni Jiang Guo. Sabi nila, napaka-cool ni Kang Chun. Itinuturing ito ni Kang Chun na isang kahanga-hangang sitwasyon. Tumingin siya kay Yuhara at tinanong kung ano ang iniisip niya. Hinihiling niya sa kanya na huwag nang mag-alala tungkol kay Jiang Guo. Sabi niya paprotektahan niya siya. Humalukip-kap si Yuhara at tinanong siya kung ano ang sinasabi niya. Sinabi niya na hindi niya sinabi na natatakot siya kay Jiang Guo. Tinanong niya si Kang Chun kung saan niya nakuha ang ideyang iyon. Sinabi ni Kang Chun na hindi niya gusto si Jiang Guo. Sinabi ni Yuhara kay Kang Chun na hindi pa natatalo si Jiang Guo. Tinanong siya ni Kang Chun kung ano ang sinasabi niya. Pinipilit niyang iparamdam sa kanya na hinampas niya si Jiang Guo ng kanyang bakal na dugo. Ipinagmamalaki niya na si Jiang Guo ay mawawala ng malay ng ilang oras. Hiniling ni Yuhara kay Kang Chun na tumaya kung hindi siya naniniwala sa kanya. Medyo matagal bago maalala ni Kang Chun na si Yuhara ay may mga mata ng Diyos. Nakikita niya ang kalagayan ng kanyang mga kalaban. Nanginginig ang boses ni Kang Chun nang marinig ang tungkol sa isang taya. Iniipon niya ang kanyang lakas upang lumingon, nakita niyang nakatayo sa likuran niya si Yang Wo. Nang tumalikod siya, sumigaw siya upang makitang maayos si Yang Wo. Sinabi ni Jiang Guo na ito ang kanyang regalo sa kaarawan upang hayaan siyang matamaan. Tinanong niya si Kang Chun kung gusto niya ito. Iniisip ni Jiang Guo na siya ay muling nagkatawang tao ng hindi mabilang na beses. Sabi niya, ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa isang 7-year-old. Mukhang frustrated si Kang Chun. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Yang Wo. Sa tingin niya, ang pagtama ay isang bagay, ngunit ang paghamon sa kanya ay isa pa. Sabi niya, ngayon na niya. Sinabi niya na ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba ng kanilang lakas. At tumalon papunta sa kanya. Gusto ni Jiang Guo na turuan si Kang Chun ng leksyon na hinding-hindi niya maiisip na hamunin siya. Tinutulak niya si Kang Chun palayo. Hiniling ni Kang Chun kay Jiang Guo na huminto. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa koridor. Lumipat ang eksena sa silid ni Lihogok. Nag-aaway na naman daw sila. Tinanong ni Chief Assistant Kim Changwan si Mr. Moon kung pupunta siya sa birthday party. Naglakad si Mr. Moon patungo sa pinto at sinabing interesado siya kung sino ang kaharap ni Kang Chun. Inayos ni Kim Chong-wen ang kanyang salamin sa mata. Sabi niya, mas curious siya sa Rift Core. Tinanong niya si Lihogok kung ano ang binabalak niyang gawin dito. Galit si Lihogok sa kanya. Hiniling niya kay Kim Changwan na huminto sa pagdaldal. Sinabi ni Lihogok na ito ay dahil wala siyang alam tungkol dito. Sinabi ni Kim Chung-yuen na alam niyang mangyayari ito. Tinanong niya si Lihogok kung alam niya kung paano sila nakikita ng iba sa mga araw na ito. Muli niyang inayos ang kanyang salamin at sinabi kay Mr. Moon kung ano ang tingin ng mga tao sa kanila. Sabi niya, tinatawag sila ng mga tao na brutes na walang utak. Itinuturing ng mga tao na ignorante si Lihogok at ang kanyang angkan. Iniisip nila na ang mga individual ng angkan na iyon ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa mundo.
Tumawa ng malakas si Lee Ho-guk at tinanong ang punong katulong kung mahalaga ito. Inayos ni Kim Jong-un ang kanyang salamin at sinabi kay Lee Ho-guk kung kanino pagmamay-ari ang Rift Core na iyon. Sinabi niya sa kanya na ang Rift Core ay pag-aari ni Kim Taek-soo, ang dating boss ng The Eunuch Association. Ang impormasyon ay nagpa-freeze kay Lee Ho-guk sa kanyang posisyon ng ilang sandali. Tinanong niya ang kanyang punong katulong kung ang Rift Core ay kabilang sa monster na iyon. Sinabi ng punong katulong, Kim Chang-gun, na tama ito. Sinabi niya sa kanyang amo ang tungkol sa mga karagdagang detalye. 2 taon na ang nakalilipas, pumasok si Kim Taek-soo sa isang rift at nakuha ang Rift Core. Ginawa niya ito matapos na may pumatay sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, ang Rift Core ay dumaong lamang sa mga kamay ng mga piling individual. Gayunpaman, lahat ng mga individual na iyon ay namatay kasama ang kanilang mga pamilya. Nagtapos si Kim Chung-wen kaya naman tinawag itong Cursed Rift Core. Tinanong niya si Lee Ho-guk kung sa tingin niya ay matatalo niya siya. Kumandat si Lee Ho-guk at sinabing hindi nila madaling mahulaan ang resultang iyon. Idinagdag niya na siya ay malamang na manalo. Sinabi ng punong katulong na namatay siya bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang lakas. Tinanong niya si Lee Ho-guk kung hindi niya papansinin ang Rift Core na iyon. Pagkatapos nito, napakamot ng ulo si Lee Ho-guk at sinabing nawala ang lamat na iyon. Napasigaw ang punong katulong sa balita kasama ang all he asks Lee Ho-guk kung nawala ito. Lumipat ang eksena sa Part Arena. Tinitingnan ng mga bata ang isang bagay gamit ang kanilang ostrich at mukha. Si Yang Wo ay nasa posisyon pa rin niya na naka-ostrakan ang mukha. Nagbunyi ang mga bata na natalo si Kang Chun. Yang Wo muli, nagpasa sila ng mga papuri tungkol sa lakas ni Kang Chun. Si Jang Wo ay nakahiga sa isang sirang mesa. Ang senaryo ay tila hindi kapani-paniwala para kay Yuhota. Napansin niyang kumikinang sa liwanag ang mga mata ni Kang Chun. Pinagmamasdan niya si Kang Chun at naramdaman niyang nagbago ang aura nito. May hawak si Kang Chun sa kanang kamay niya. Nararamdaman din ni Jang Wo ang aura na iyon at nagtataka kung tungkol saan ang aura na iyon. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Yuhara. Mukhang natatakot siya. Sa kabaligtaran, ang mga ekspresyon ng mukha ni Kang Chun ay nagmumukha siyang isang tao. Hiniling ni Yuhara na tumakas ang lahat ng bata. Lumipat ang eksena sa labas ng pangunahing pinto ng Golden Gate. Nakatayo doon si The Eunuch na nakaharap sa pintuan. Siya ang leader ng The Eunuch Theme Park. Si Sang-ho ay tumingin siya sa pinto, tinatanong niya ang sarili niya kung ito ba ang lugar na kinaroroonan ni Guy. Mas malaki daw ito sa inaakala niya. Pag nilayan niya ang nakita sa CCTV footage, sigurado siyang nakasuot ng Changsong kindergarten uniform ang bata. Naiintindihan niya na ang bata ay malamang na anak ni Lee Ho-guk, si Kang Chun. Sinabi niya na ang sambahayan ng Golden Gate ay ang tanging lugar na makapagpapalaki ng gayong tao. Nagdesisyon siya para kumpirmahin kung si Kang Chun ang monster na nakita niya sa CCTV footage. Lumipat ang eksena sa loob ng Golden Gate na tinatakbuhan ng mga bata patungo sa gate sa takot. Sa kabilang banda, isang napakalaking aura ang sumasakop kay Kang Chun. Sinusubukang pakalmayan ni Yuhara si Kang Chun. Tinanong niya siya, ano ang mali sa kanya? Mukha namang tao si Kang Chun. Nakakatakot si Yuhara. Pakiramdam niya ay hindi siya makagalaw. Tumingin si Jang Wo kay Yuhara. Naiintindihan niya na maaaring gamitin ni Yuhara ang mga mata ng Diyos para makita ang napipintong panganib. Pakiramdam niya ay magiging istorbo siya sa hinaharap kung patuloy itong lumalaki. Sinabi ni Kang Chun na papatayin niya ang sinumang haadlang sa kanya. Yuhara ay lumingon sa likod at tinawag si Jang Wo. Sa susunod na sandali, sinaktan siya ni Kang Chun ng kanyang mabigat na suntok at nabagsak siya sa isang mesa. Damyugo ang bibig ni Yuhara. Nakaramdam siya ng sakit at gusto niyang iligtas siya ng kanyang mga magulang. Tumingin siya kay Nag-chun na may malabong paningin at humingi ng tulong. Nakita niya si Kang Chun na papalapit sa kanya. Tumalon si Kang Chun mula sa kanyang kinatatayuan. Nawalan ng malay si Yuhara.
Tumalon din si Jangwoo papunta kay Nagchun. Lumapit sina Jangwoo at Kang Chun sa isa't isa gamit ang kanilang napakalaking aura. Sinuntok ni Jangwoo si Kang Chun ng buong lakas at pinatumba siya. Tumama ang ulo ni Kang Chun sa sahig. May iba't ibang iniisip sa kanyang isipan. Iniisip niya kung paano siya tinanong ng kanyang ama kung kailan niya ito gagawin ng maayos. Sinisikap ng kanyang ama na iparamdam sa kanya na siya ang kahalili ng angkan ng Golden River. Pinagalitan siya ng kanyang ama na nakuha ng kanyang kuya ang kanyang superpower sa murang edad. Hindi na raw niya maaabutan ang kanyang kuya. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tapos nag-iisip siya ng iba. Insidente, sinabi niya sa kanyang ama na nanalo siya sa unang pwesto sa kindergarten martial arts tournament. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na huwag mag-abala tungkol sa isang bagay na garantisado na. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Kang Chun. Siya ay mukhang malungkot na makita ito. Ang kanyang ama ay inilagay ang kanyang ulo at kinikilala na ang kanyang anak ay may nagawang mabuti. Tumawa ng basang mata si Kang Chun. Sabi ni Kang Chun sa nanginginig na boses na lahat ng ito ay dahil sa kanya. Mukha siyang basag-basag habang nakahiga sa sirang mesa. Sinabi niya na iyon ang unang pagkakataon na pinuri siya ng kanyang ama, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Jangwoo. Sinuntok muli ni Jangwoo si Kang Chun sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Damyugo ang bibig ni Kang Chun. Tumawa si Jangwoo at hiniling kay Kang Chun na huwag mag-ungol pagkatapos na bugbugin. Sinabi ni Jangwoo na nangyari ito dahil mahina siya. Tumawa si Kang Chun at sinabing, ang isang mahinang tao ay hindi maaaring yumangal. Tumalon siya at sinuntok si Jangwoo sa mukha ng buong lakas. Ang tama ay nagpabalikwas kay Jangwoo sa hangin. Mukhang galit si Jangwoo kay Kang Chun. Sang-ayon si Kang Chun kay Jangwoo at sinabing, dapat tamaan ng malakas ang mahina. Tumingin siya kay Jangwoo na may masamang ngiti. Tinanong niya si Jangwoo kung tama ba ang sinasabi niya. Palaipat-lipat ang eksena. Tinanong ng punong katulong si Lee Ho-guk kung paano siya mawawalan ng ganito. Sinabi ni Lee Ho-guk na hindi niya alam na ito ay isang mapanganib na bagay. Hiniling sa kanya ng punong katulong na magmadali at hanapin ito. Iniisip ni Lee Ho-guk ang sumpa ng Rift. Tinanong niya si Kim Chung-ewan kung anong uri ng sumpa na nahulog ang chairman ng The Eunuch Association dito. Sinabi ni Kim Chung-gon na wala siyang masyadong alam tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lee Ho-guk ang narinig niya tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na makokontrol ng Rift Core ang espiritu ng gumagamit. Ganon din ang nangyayari kay Kang Chun. Sinabi ni Kim Chung-eun na ang sinumpaang Rift Core ay maaaring magkaroon ng espiritu at gawing demonyo ang gumagamit. Muling hinampas ni Kang Chun si Jangwoo at ibinagsak siya sa pader. Tumakbo siya patungo kay Jangwoo at tinanong kung ano ang pakiramdam kapag may mas malakas na hamampas sa kanya. Tinanong niya si Jangwoo kung itinuturing niya ang kanyang sarili na isang dakilang tao. Sinabi ni Kang Chun na gusto niya lagi ng kapangyarihan na matalo siya at durugan siya ng patag. Bumabalik din ang eksena nang maakit si Kang Chun ng Cursed Rift Core, sabi ng Rift na ito ang magbibigay sa kanya ng kapangyarihang gusto niya noon pa man. Hawak ni Kang Chun ang isinumpang Rift Core. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyang sandali. Sinabi ni Kang Chun na nakuha niya ang kapangyarihang talunin ang sinuman. Sinabi niya na matatalo niya si Jangwoo at ipagmalaki ang kanyang ama. May napansin siya at tinanong si Jangwoo kung nakangiti siya. Tinanong siya ni Jangwoo kung hindi ito nakakatawa. Sinabi ni Jangwoo na siya ay nagsasalita tulad ng Kang Chun. Sa pinakadulo, tumalon si Kang Chun kay Jangwoo para suntukin siya. Tinanong niya si Jangwoo kung ano ang sinasabi niya. Hinawakan ni Jangwoo si Kang Chun sa kanyang ulo at ibinagsak siya sa dingding. Napasinghap si Kang Chun sa sakit. Tinawag siya ni Jangwoo na isang maliit na insekto. Sinabi niya na pinag-uusapan niya ang tungkol sa maliit na insekto na nakakaapekto sa katawan ni Kang Chun. Ginalaw ni Kang Chun ang kanyang braso para tamaan si Jangwoo at hiniling sa kanya na isara ang kanyang bibig.
Mabilis na hinawakan ni Jiangguo ang kanyang braso. Napatingin sa kanya si Kang Chun na may pagtataka. Sinipa ni Jiangguo si Kang Chun sa likod. Sumigaw si Kang Chun na sobrang sakit. Nagsimulang maglakad si Jiangguo patungo kay Kang Chun, kinilala ng monster sa loob ng katawan ni Kang Chun si Yang Wu bilang isang monster. Napagtanto niyang hindi niya matatalo ang monster na ito sa mahinang katawan ni Kang Chun. Pakiramdam niya kailangan niya ng mas magandang katawan.